So matapos po yung arraignment ngayong araw, ayan, ngayon pa lamang po ibabalik ng New Quezon City Jail. Ito po nga ilang mga akusado. Dito nga po sa flood control, kabilang po si dating Senador Bong Revilla. Masakit at higit sa lahat, nakakagalit na masilayan ang aming mahal na ama, ang aking mahal na asawa sa kanyang pinagdaraanan ngayon, sapagkat ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya, sa kawalan ng tunay na katarungan, kung saan ang inosente ay pinipiit at binubusalan. Ito ay sugat sa puso namin, sugat sa mga supporters niya at sugat sa bawat isang mamamayang Pilipino na kanyang tinulungan. Isang malakas na dagok sa aming puso at damdamin. Ngunit dahil po sa inyong pagmamahal na pinapakita ngayong gabi, sa inyong suporta at panahon na inuukol sa gabing ito, kayang harapin ni Senator Bong Revilla ang patuloy na pagpukol ng mga maling akusasyon laban sa kanya. Marami sa kanya ang humimok na huwag sumuko, naiwasan ang mga batikos, naiwasan ang mga akusasyon. Marami ang nag-udyok sa kanya na magtago, ngunit hinarap ni Bong ng taas noo at buong tapang, sumuko sa otoridad. Hinarap niya sa kabila ng sakit at malaking sakripisyo. Sinuko niya ang kanyang dignidad, pagkat buo sa kanyang loob na wala siyang kasalanan. Naniniwala siya na kakampi niya ang katotohanan. Naniniwala ako that God is performing a great miracle. Maraming masisiwalat at kailangan masiwalat ang katotohanan at hindi kasinungalingan. Huwag tayo basta-basta maniwala sa fake news na nakikita natin sa social media. Huwag tayong basta magpapabilog sa mga nababasa natin. Mag-fact check po tayo. At ang pagmamahal na nandito sa ating puso, ang siyang manaig sa katotohanan. Ang pagmamahal natin sa Panginoon, ang siyang manaig para makita natin ang liwanag, para makita natin ang katotohanan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Muli po natin sindihan ang ating mga kandila at tumayo at sama-samang awitin ang ating pangwakas na awit. Emosyonal na nagbigay mensahe si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado sa isinagawang prayer rally para sa kaniyang mister na si dating Senador Ramon Bong Revilla na kasalukuyang nakadetin sa Payatas Jail sa Quezon City. Noong Linggo, Pebrero 8, nagsagawa ng Ecumenical Prayer Rally for Truth and Justice ang pamilya at mga taga-suporta ni Revilla sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Dinaluhan ito ng tinatayang nasa 5,000 hanggang 6,000 katao, ulat ng Kawit Municipal Police Station, nitong Lunes, Pebrero 9, kabilang na ang mga representante ng iba't ibang religious groups. Sa naturang prayer rally, hindi mapigilang maging emosyonal ni Mercado dahil naranasan ng kaniyang mister. Para kay Mercado, bagamat isang malaking dagok para sa kanila ang nangyari sa dating senador, kinaya raw nila itong kaharapin dahil sa pagmamahal at suporta ng mga tao sa kanila.
Ibinahagi rin ng may bahay ni Revilla na maraming umuudyok sa dating senador na magtago na lamang. Pero mas pinili raw ng senador na sumuko sa autoridad dahil naniniwala aniya ang senador na kakampi nito ang katotohanan. Sa pagmamahal at suporta raw ng mga tao, hindi raw isusuko ni Revilla ang pagmamahal nito sa bayan at sa mga Caviteño at mga Pilipino. Lubos ang pag-asa ng kongresista na darating ang oras na masisiwalat ang katotohanan. Sa huli, muli siyang nagpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta kay Revilla at sa kanilang pamilya. Matatanda ang sinampahan ng mga kasong graft at malversation ng Office of the Ombudsman si Revilla at 6 na iba pang executives mula sa Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District Engineering Office dahil sa umano'y 72.8 milyong piso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan.